Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan nang dahil po sa ginawa nitong si Senator Amy Marcos na kung saan mga kababayan nagpahiring siya kahit nakabreak ang Senado para lamang po dito kay dating Pangulong Duterte para ipagtanggol niya at questionin yung ginawang pag-aresto ng ating mga law enforcer dito po kay Digong ay muling nabubuksan at napapag-usapan itong mga nadiskubre ng mga kongresista po natin na kung saan mga kababayan itong mga fabricated receipt na ginawa po ng opisina ni Vice President Sara Duterte, especially nung siya ay secretary ng DepEd mga kababayan, na dapat po talaga ay hindi nawawala sa kamalayan ng mga kababayang Pilipino po natin. At dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan etong nakita din nating balita galing po sa People's Online Tonight na kung saan binatikos daw ni Manila PIO Chief Attorney Princess Abante ang peking memorandum or memo na pinapakalat online mga kababayan, na kung saan kung titingnan nyo din may naging patawag kasi etong si Isko Moreno mga kababayan na naging dahilan ng pagkasawi ng ilang sa mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Manila. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito. So ito, umpisahan na po natin. Kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman po yung nakita nating post galing po dito sa Rappler na kung saan sabi po dito, fabricated receipt in Sara Duterte's confidential funds plug. Ibig sabihin, talagang nabisto na mga kongresista mga kababayan na merong mga peking resibo, na merong mga resibo po talagang ginamit itong si Vice President Sara Duterte na hindi po talaga nag-e-exist yung mga nakapangalan po doon. So ito, pakinggan po natin na ito nakita nating balita galing po sa Rappler mga kababayan. Sabi po dito, house plugs, OBP's fabricated receipt. Ito, pakinggan po natin. House lawmakers flag fabricated acknowledgement receipts submitted to state auditors by Vice President Sara Duterte's office in its use of confidential funds. Congressmen cite issues such as identical ink, incorrect dates, and alleged non-existent names. One writer representative Roy Gutierrez says around 150. Eto pa nga mga kababayan yung pamali-mali yung mga yung mga date na nakalagay, iisang ballpen lang yung impinampirma mga kababayan, tapos yung mga pangalan halos may magkakatulad, and then may mga pangalan naman na talagang mga kababayan, magkatulad ng pirma pero magkaiba yung address. 8 ARs amounting to 23.8 million pesos had incorrect dates. Grabe, The no? documents were supposed to reflect December 2022 but were mistakenly dated December 2023. Commission on Audit Representative Gloria Camora says the OVP explained this as typographical errors, but she asks how could 158 people commit the same mistake? Tama. Meantime, Antipolo Representative Romeo Acop also flags the OVP's use of identical ink and handwriting in 302 ARs, which had unreadable names and 5 repeated names. Vice President Duterte has yet to comment on the matter. Hindi nga siya nagsalita about dyan mga kababayan, kaya nga po kung tutuusin dapat po talaga siyang ma-impeach mga kababayan at dapat din na umusad na ito pong impeachment trial, kasi kung nagagawa nga ni Amy Marcos na magpahiring kahit nakareses ang Senado para lang ipagtanggol ito pong si dating Pangulong Duterte, baka kaya din ni SP Chis Escudero na magsagawa na rin mga kababayan ang paunang umpisa nitong impeachment trial nitong si Sara Duterte para nang sa ganon mga kababayan umusad na po ito at matanong na etong si Sara Duterte at masagot niya na yung mga katanungan ng mamamayang Pilipino kung saan po napunta ang pera ng taong bayan, at para malaman na rin ng mamamayang Pilipino kung ano ba yung katotohanan hingil po dyan, kasi hindi po talaga makatarungan ito mga kababayan etong ginawa nilang panglulokong ito sa taong bayan kung paano nila inuto ang mamamayang Pilipino sa mga resibo po nila na halos magkakaiba yung pangalan pero hindi naman nag-e-exist.
May magkakaiba nga ang pangalan pero pare-parehas yung perma. Magkakaiba yung address pero pare-parehas din yung perma mga kababayan. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung issue ni na Mary Grace Piatos. Yan po dapat yung mga nasasagot ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pasensya na kayo kung medyo ganito yung boses po natin. Kasi medyo may sinat pa tayo mga kababayan. Ano po, ginawa ko lamang po itong ating vlog para ipaalam sa taong bayan na kung kaya ni Amy Marcos na magsagawa ng hearing, baka kaya din umpisahan na ni Senate President yung impeachment trial laban po dito kay Sara. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito po sa isang balita na nakita natin galing po sa People's Online Tonight. Sabi po dito, binatikos ni Manila PIO Chief Attorney Princess Abante ang peking memo na pinapakalat online. Mga binawian ng buhay sa patawag ni Dumagoso, may dapat managot ayon po kay Attorney Abante. Ayon po dito mga kababayan, ito po ay ipinost noong February 5, 2025. Sabi po dito, ang di pagsunod sa simpleng regulasyon ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Halimbawa, nito na lamang ginamit ang Ninoy Aquino Stadium, isang sports venue, para sa patawag ni Mr. Francisco Dumagoso kahit ang permit noon ay para lang sa sports event. Ang nangyaring nagsiksikan, nagkagulo, may senior citizen na na-heat stroke, binawian ng buhay. Si Konsehal Apple Nieto nagpabingo sa kalsada, may mga batang nasagasaan, binawian ng buhay. Mananagot ang mga dapat managot. Ito ang inihayag ni Manila Public Information Office Chief Attorney Princess Abante ng kanyang batikusin ng isang social media post ukol sa fake memo ng City Legal Office na nagpapaalala sa regulasyong pagkuha ng special permit para sa ilang okasyon, partikular na sa mga dinadaluhan ng maraming tao. Ang mga fake memo ay iniiba ang nilalaman para palabasin na kasama ang pribadong okasyon gaya ng birthday at binyagan. Ayon kay Abante, there is no room for disinformation in the City of Manila. Ang special permit ay usapin ng batas, hindi ng politika. Ang memo ay ukol sa special permit ay batay sa ordinansang ipinasa noong pang 2022. Ang COMELEC nga ang sumunod, kayo ayaw nyo pa? Yan po yung sabi mga kababayan ni PIO Chief Attorney Princess Abante. Sabi pa dito, binigyan din ni Abante na ang nasabing memo ay batay sa matagal nang umiiral na City Ordinance number 8331 at 3 taong gulang na Executive Order number 12 Series of 2022 na ipinasa at inilabas upang protektahan ang publiko sa mga nasabing uri ng pagtitipon. Binatikos ni Abante ang malisyosong intensyon nang iligaw ang publiko sa pamamagitan ng disinformation campaign na inilunsad ng Manila Chapter ng Partido Federal ng Pilipinas laban sa memo na inilabas noong January 20, 2025 in City Legal Office Attorney Veronica Liadok. Ang post niya ay batay sa peking memo na dinagdagan ang kanyang nakasaad at unang ipinost ng kampo ni Isko Moreno mga kababayan. Sabi pa dito, fake news na nga pinatulan pa ulit ng another fake news. Simpleng bagay, pilit pinapalaki. Itatama natin ang pananaw, malayo ito sa paggitil sa right to peaceful assembly ng taong bayan. Yung isang Facebook page may martial pang nalalaman. Nakakatawa pero mas nakakagalit dahil niloloko nila ang pangkaraniwang tao, ani ni Abante. Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, ganyan naman yung galawan ng mga DDSet. Magpapakalot sila ng maling balita at sasabihin po nila ginigipit na yung kanilang malayang pamamahayag, pinagbabawalan na sila magsalita, mag-speak out laban sa mga gobyerno. Pero kapag puro fake news na yung sinasabi mga kababayan, ibang usapan na po talaga yon. Pero kung tutusin, dapat talaga may managot dun sa pagkawala nung senior citizen di umano dahil sa patawag nitong si Isko Moreno at yung batang binawian ng buhay naman mga kababayan dahil po sa pagpapasugal nitong si Nieto. Mga kababayan, ano po di umano? So sabi pa dito, simple lang ang memorandum. Kung may-ari ka ng sinihan at ang business permit mo ay para sa public exhibition ng pelikula pero gusto mong gamitin ito para sa ibang aktibidad, kailangan mong mag-apply ng special permit para sa business permit na kasadang specific purpose ng isang establishmento. Kaya kung ang venue mo ay sinihan, dapat pang sinihan ang mga aktibidad doon. Kung gagamitin ito sa ibang bagay, kailangan ng special permit para
dahil lagpas na ito sa saklaw ng orihinal na regular na permit ni Abante. Tama nga naman po mga kababayan, kasi kung tutusin mga kababayan kung pangsinihan talaga, pansinihan lang. Ang gusto ko sinong iba mga kababayan, yung nire-request po nila na permit, gusto nila saklawin pa pati yung iba. Kaya kung tutusin mga kababayan, dapat po talaga mapapanagot po itong mga ito. Dahil unang-una, pinagbibigyan na nga sila, umaabuso pa. So sabi pa dito, dagdag pa niya ang permit ay instrumento ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang public safety at public convenience. Mismong COMELEC nga, noong ginamit nila ang sinihan ng SM Manila para sa COC filing nitong Oktubre, nag-apply ng special permit. Nabigyan sila agad, walang delay, walang red tape, dahil sumunod sila sa tamang proseso at iginagalang ang mandato ng lokal na pamahalaan. So maliwanag naman yung sinasabi dito ni Attorney Princess mga kababayan. Kung etong mga ito sumusuway, dapat may managot, dapat papanagutin, at dapat yung mga nagpapakalat ng fake news po dyan ay masampulan para hindi na po magpakalat ng fake news mga kababayan. Dahil nga, kung ito-tolerate po natin yung mga yan, kawawa lang ang mamamayang Pilipino at apektado lang ang taong bayan. Mas maapektuhan ang mamamayang Pilipino dahil nga nakakatanggap sila ng maling impormasyon. Alam nyo naman, yung iba sa mga kababayang Pilipino natin, kung ano lang yung nabasa, hindi na magre-research yung iba at paniniwalaan na po nila. Kulang na kulang sa pagbabasa yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga dapat ipakita rin sa taong bayan yung pagkondena sa mga taong nagpapakalat ng fake news at sumasakay sa fake news mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo mga kababayan na dapat umpisahan na po agad itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Dahil kung nagagawa nga ni Amy Marcos magpahiring kahit nakabreak ang Senate, dapat kaya din po nilang umpisahan ang impeachment trial kahit nakabreak ang Senado mga kababayan. Ano po, kasi panawagan naman po ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. And then comment below na din po kayo mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dito. Ayan, hingil po dito sa di umano may mga binawian ng buhay dahil po sa patawag ni Isko Moreno mga kababayan, at may mga batang binawian din ng buhay dahil po sa pasugal sa kalsada mga kababayan. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan natin nalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaala, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat.